Sino ba si Virgilio Senadrel Almagro? Kilalang otoridad sa larangan ng wikang Pilipino at panitikan. Dekano ng Kolehiyo ng Arte at Literatura ng UP, gamit ang sagisag na Rio Alma, nakapagsulat at nakapaglatala na ng mga tula at kwento. Kilala ng maraming institusyon tulad ng Carlos Palanca Foundation at Cultural Center of the Philippines. Kilalang researcher din at pangunahing focus ang kanyang mga pananaliksik. Hinirang na outstanding writers and artists of the century ng CCP. Dating director ng Surian ng Malikayang Pagsulat ng UP at nagtapos ng AB sa Political Science at MA sa Pilipino sa UP. Pero bukod po doon, marami kami pwede marami sa kanya. Kaya mas mabuti ba kung i-interviewin na lang natin siya. Kaya ayun. Ay, halika dito, halika dito. Okay, so, good afternoon po, sir. Ay, hello. Ako po si Marvin, tapos mag-interview lang po sa Bill 20, tungkol po sa panitikan, pambatang panitikan po, para po sa Bill 25. So, una po ba, pwede po ba, pakilala lang po kayo kung konting bagay lang po masabi niyo po para sa sarili niyo po, tungkol sa sarili niyo po. Wala, di ako'y makata. Manunulat, guro, ano pa. National artist. Tingin po. So, ito po yung pangalawang tanong. So, para lang po yung general lang po, ano po ba ang panitikan? Panitikan. Ang panitikan ay nakasulat o binibigkas na espesyal na paggamit ng wika. Tapos ano po ba masasabi ninyo sa pambatang panitikan? Or ano po ba ang pambatang panitikan para sa inyo? Panitikan pambata, hindi ba Okay. pambatang panitikan? So, ano yung panitikan pambata? Ano po para sa inyo? So, ito ay isang sangay ng panitikan na may espesyal na target. Kanya? So, ang target nito, mga bata. So, hindi ito sinulat para sa lahat ng tao. Hindi rin ito sinulat para sa mga matanda. Ito ay sinulat para sa sa mga tao na iba-iba kasi uri niyan eh. Okay. Magmula sa kahit ilang buwan pa lamang merong ganong uri at hanggang sa kung susundan mo yung classification ng UNESCO, matanda na. Pero palagay ko, hanggang siguro sa edad 18 ay pwede mong turing na yun ay sakop panitika bata. Siguro kaya rin ito ay may panguri na pambata dahil sa layunin nito. Pangunahin kasing layunin nito ay educational. Hindi kamukha ng ibang panitikan. Ito dahil may target na age group, ang higit na nananaig na layunin ay pang-edukasyon. Kahit ito ay nagpapatawa, naaliw, ang pinaka karurukan pa rin ng layunin ng pagsulat nito ay makapagdulot ng edukasyon sa tao o sa target. So, sir, bukod po sa panitikang pambata, ano pa po ba yung mga iba pong genre ng panitikan na sinusulat niyo? Ako? Well, may karamihan na aking sinusulat ay for adults, siyempre. Ang genre naman ibig sabihin nun ay
mga traditional genre. Prose ba, poetry, or drama. Ganun yun eh. Eh, yun naman tatlong yun, nakasulat na ako doon sa tatlong yun. Bagaman ang akin talagang concentration ay sa poetry. Wala po talaga. So, bakit po ninyo ninais na magsulat po ng panitikang pambata? Or ano po ba nangyari sa inyo bakit kayo nagsulat ng ganun? Well, nagsulat ako ng panitikang pambata. Hindi sa ninais ko, na? Kundi parang sa aking buhay, dumating yung pagkakataon na may nag-alok sa akin na sumulat ng panitikang pambata. Okay. Ganon. Dahil ang talagang sinusulat ko ay pangmatanda. Mga tula po. So, meron po ba kayong paboritong gawa or obra maestra niyo po? Sa aking mga sinulat, wala siguro. So, Wala naman ako tinuturo ng lahat po sila maestra. pantay-pantay po sa inyo. Maganda Lahat po sila ay gusto ko. Okay. Maliban na lamang talaga kung much later on dahil sa nagbago yung aking panindigan o yung aking panlasa, meron akong mga hindi na nagugustuhan. Pero lahat sila ay gusto ko. Maganda po lahat. Siyempre, sinulat ko eh. Opo, sir. Tapos, ano po ba pakiramdam nyo matapos po kayo makapagsulat or makagawa po kayo ng kwento? Or ng tula? Di, natutuwa. Oo. Kasi kon yun eh. Passion yun eh. Isang uri ng passion, sabi nga ni Aristotle. Yung matinding damdamin. Tulad dyan ng matinding libog, matinding gana sa pagkain. Yung ganyan yan eh. Ganon din yung pagtula o yung pagsulat. Passion din yan. Kaya pagka nakatapos akong sumulat, para akong busog na busog sa pagkain o kaya nakaraos ako sa aking libog. Ganong uri ng damdamin. Yung satisfaction na hindi na ibibigay ng ibang uri ng aliwan. So, gano'n rin po yung yung kasi yung tanong, ano po pakiramdam nyo na mapangaralan po yung gawa nyo o may turing po na mahusay na manunulat? Maparangalan. Well, siyempre, nakakatuwa. Although, hindi naman ako sumusulat para sa parangal. Para po sa Dahil yun ay passion nyo po. self-satisfaction yun. Yun muna ang dapat mangyari. So, kumbaga, collateral lang yung pagkakaroon ng karangalan. Siyempre, natutuwa kayo. Tumataba yung puso mo dahil kinikilala yung ginawa mo. Ibig sabihin, may cake ka. Natutuwa kasi dito. So, ano po, para po sa inyo, ano po ang dapat taglayin ng isang manunulat upang may turing po talagang mabuting manunulat? Pwede unang-una, kailangan mo siya sumulat. Hindi ba? Kailangan mo na mahusay sa sumulat. So, pinag-aaralan niya. Bukod sa likas na talino, para sa akin, malaking porsyento para ikaw ay sabihin mahusay na manunulat ay nasa pagsisikap mo, pag-aaral mo. Ang sining kasi, kinuha niyan eh. Ino-code, ino-nurture, ino-develop. Yan ang mga terms. So, hindi pwedeng tatamad-tamad ka lang yan. Kailangan magsikap ka para ikaw. So, eto, huling tanong nga po, ano po bang mensahe ang maibibigay or may iwan niyo po sa amin? Or kung may nais po kayong sabihin or may parating? Para sa inyo? Opo. Bakit? Ano ba kayo? O kaya para po sa mga future pong manunulat, gano'n po. Ano ba yung klase nyo? Phil 25 po. Ano sir. nga yan? Tungkol po sa yung pagbalik po sa mga ano po is Pero traditional. open mga to ganun. all Yes, all sir. kind of students. Yes, sir. Students. Well, anyway, una, para sa inyong mga kabataan, kung gusto nyo maging manunulat, yun nga, para sa akin, marami kayong dapat pag-aralan. Ang dapat yung pag-aralan ay ang buhay sa inyong mundo.
ba? Dahil yun ang papaksain ninyo eh. Hindi naman pwedeng lahat ng isusulat mo tungkol lamang sa iyong sarili. Ang pinakamainam upang ikaw ay mas kilalanin ang kapwa mo tao, sumulat ka tungkol sa kanila at may gagawa mo lamang yon ng mainam kung kilala mo sila, di ba? Kaya dapat ay matuto ka mag-observe, matuto ka makilahok sa nagaganap sa paligid. Yun ang iyong magiging materyales. And then afterwards, syempre, kailangan mo pagalingin yung sarili mo. Una mong pagagalingin ang iyong wika, language. So, hindi pwede yung kung ano lamang yung alam mo, na ginagamit mo sa araw-araw, yun ang gagamitin mo sa pagsulat. Hindi ganon. Ang isang manunulat ay dapat na kung ang isang tao ay may 1,000 words, yung manunulat kailangan may 10,000 words. Ganon karami dapat ang alam niya tungkol sa kanyang wika. Para nga maipakita niya na higit siyang may kakayahan upang ipahayag ang pinaka-maliit na damdamin na hindi kayang ipahayag na karaniwang tao o ang pinakamalaking kaisipan na hindi kaya rin ipahayag ng aming kapwa. So, wika. And then, yung iba pang mga kasangkapan niya sa pagsulat, pag-aaralan niya yun sa pamagitan ng pagbabasa, yun, pagtingin sa mga binabasa niya kung alin ang mainam at kung alin ang masama na dapat niyang gayahin. Kasi kung di niya alam yon, baka yung pangit ang kanyang magaya. Diba? Kaya kailangan meron kang tinatawag na panlasa. Titipuhan mo kung alin yung mainam na tandaan mo at kung alin yung dapat kalimutan mo dahil hindi kailangan sa iyong buhay. Thank you po, sir. Maraming salamat po sa oras niyo. Sige. Sir, Oh, andyan pala kayo? Ang dami nyo ah. Si Senadera ba yun? Naka naman. Ang gwapo. O nga pala. Si Rosario Torres Yu at Will Ortiz. Oh, tara. Makinig na tayo. Saan na ba si Marvin? Oh, Marvin. Umpisahan mo na. Hi! hello, ma'am. So, good afternoon, ma'am. Sige, ang pangalan mo? Ma'am Marvin po. Marvin. Interview po sa Phil 25 about panitikang pambata po. Oo. Ba't naman napasok ang Panitikan 25 sa sa pambata sa Phil 25? Kasi po yung pinag-aralan po namin yung mga katutubo, tapos moderno, katutubo, tapos yung katutubo tradisyon, tapos yung mga moderno po, tungkol po sa kwento, tulasan na isa, ito sa panitikang pambata. Yung sa group po namin, tungkol po sa panitikang pambata. Sige, mabuti naman. So, bilang pagpapakilala lang po, pwede po kayo magsabi ng ilang bagay po tungkol po sa sarili niyo. Sa sarili ko. Opo. Oo, sige, di mag-umpisa tayo sa present. Bali, ako ngayon ay direktor ng Sentro ng Wikang Pilipino. So, bukod sa pagiging direktor, magtuturo din ako sa departamento, professor, sa isang taon, magre-retiro na ako. Oo. So, ayun, marami na akong hinawakang gawain yun. Posisyon administratibo, naging chair ako ng department, sabi nila ako pinakabata, naging vice chancellor, president office, naging dean, ng mga supervising levels. Iniiwasan ko ng administrative position, nagkaroon pa ng iba.
director ng Sentro ng Mga Pilipino. Yun. So, yun yung mga ginawa ko mga posisyon. Tapos anak ko, yan ang ako, yan ang aking apple of my eye. Siyempre, kaisa-isang ako. So, ang husband ko naman, retirado na, dati din professor. Pero hindi sa UP, nagkilala kami sa UP, pero lumipas siya ng ibang school, college school, tapos nagtuturo na siya. So yun, so yun ang aking masasabi ko sa sarili ko. Tapos para ma-segue na dyan sa paksano, siyempre ang aking mga larangan ay panunwari pang panitikan, mga gawa ni Amaro de Hernandez, ng Sinubiko, tinigyan ng mga press nila, ganyan. Tapos itong mga sabihin mo, since 2004, nahilig na ako sa panitikan pang bata. So yung criticismo ng mga canonical na mga works ng mga writers, ginamit ko naman sa pagsusuri ng mga panitikan pang bata. Ma'am, ano po ba? May nangyari po ba kung bakit nagsulat po kayo ng panitikan pang bata? Or simula po nung una gusto niyo na po talaga magsulat? Hindi nga eh, puro adult literature tinuturo, yung kwento, lahat na yata ng genre siguro po dito sa department, ano. Pero siguro kung babalikan ko, nung kami nasa Japan, doon nagsimula siguro, hindi ko pa malay. Kasi naging visiting professor ako sa Osaka University of Foreign Studies. Dala ko lahat, gipit ang anak, ang pamilya, magigita sila, kinder, grade 4, gano'n, ano. Tapos meron kami naging kaibigan, very, very good friend, Japanese woman, na nagbigay ng kopya ng Toto-chan sa anak ko. Ano yun eh, actually, biographical yun, buhay nitong si Ketsuko Koreanagi. Pero binilikan niya yung kanyang mga araw sa eskwelahang tren sa Japan. Totoong karanasan bago magkalugma. Kasi ano siya, difficult na child siya eh. Hindi siya, palagi siya napapaalis sa eskwela. Hindi yan natatapos. So, paano na nakita niya itong eskwelahang trail, lumang trail, Kobayashi Sensei. So, yun ang binalikan niya. Karoon po akong ganda-ganda. Pinasa ng mga anak ko yun sa Japanese, natuto na kasi sila, tsaka sa English. Tapos nung nagustuhan ko, sinalin ko sa Pilipino. Ito siya ako, Kasi okay lang po, ma'am. So, ito siya ako. Naisalin sa Pilipino, tapos pinulungan ako ng kaibigan ko na tingnan yung Filipino translation ko mula sa Japanese version. Kasi ako sa English ako nag-sali, hindi naman ako marunong ng Japanese eh. No? Tapos, yan, pakita mo, yan. Sorry. Tapos, nung panahon lumabas ito, ginawa naman nila na Villanueva ng review na maganda. Di siyempre, nung time na yon, nagsusulat na si Rene, na magaling na si Rene, kilala na si Rene, author ng Pantikang Pambata. Wala pa rin. So, ma'am, ano lang po, parang na-explain lang po sa kanila, ano po ba ang Pantikang Pambata para po sa inyo? Hindi, siyempre, katulad ng, sabi nga ng maraming mga scholar dyan, observant, ito lamang ang klase ng panitikan na binibigyang kahulugan ng audience niya. Di ba pa sa panitikan, yung kwento, tulad, pero ito lang ay para ibinubukod talaga siya kasi sinasabi, ito ay para sa bata. Panitikan para sa bata. May sarili siyang estetika, meron siyang sariling mga kasaysayan, gano'n. At tawag dito, sa Pilipinas, siyempre bata pa yung kasaysayan ng Pantikang Pambata. Wala pang nasusulat na kasaysayan. Kasi ang maidaragdag ko, isa na siya sa mga marginalized na sangay ng panitikan sa puntong kailan lang naging mainstream ang original na Pantikang Pambata sa Pilipino. Nang magkaroon ng Adarna, ng Lampara, yung mga mainstream publisher. Pero bago yun, puro mga dayuhang panitikang pambata ang dumarating sa atin, sa wika Ingles. So, sa ganung antas, marginalized siya. Tapos sa universidad, napaka-marginalized niya kasi wala nga tayong academic program eh. O samantalang kung ikumpara mo sa ibang University of Winnipeg, may graduate studies na sila tungkol sa panitikang pambata, illustrated, childhood studies mo.
So, marginalized siya. okay. So, ma'am, meron po ba kayong inspirasyon sa pagsusulat? Sa pantik ng pambata. Kasi O kaya sa napaglalala na rin. mga ibang genre rin po? Iba-iba kasi. Ako naman kasi, ang marami sa sinulat ko, siyempre yung mga scholarly papers, batay sa research, yung literary research. Pero, parang medyo relate sa aking buhay. Nagsulat ako ng mga personal essays. Ilan naman, nakadiskrasya ng palangka, board. Tapos, yun na nga, nakapaglalhala rin ako ng, meron akong storybook, kaisa-isa pa naman, na nalathala naman ng FGMM. Meron akong storybook illustrated yun. So, it's an entirely new experience. Ang saya-saya ko noon. Buhay pa si Rina Villanueva noon. Tuwa ako na sinasabi ko sa kanya, yun ang kopya. Ako rin tuwa ako kasi. Oo. Kasi nung sinulat ko ito, wala pa akong ako. Naiinip na ako, wala akong ako. Tapos ang ginawa ko, sumali ako sa workshop, nagbigay ako ng, nagkaroon ng UP Creative Writing Center ng workshop. Nagsubmit ako, yung Barlaya. Nagsubmit ako ibang kwento. Tapos doon, kahit paano, nasimple yung pag-aaral ko tungkol sa kamusong sulat ng kwento ng bata. Tapos noon, sarili na ako, nag-aaral na ako, gamon. Tapos nagsasabi na rin ako sa liwayway, masaya na ako, napapakos sa liwayway. Hanggang nasulat ko itong dito na kwento. Kaya tinagap naman ng LGN. Yan, saya-saya ko. Lalo yung ligaya ko nung nagkaroon ako ng ako at binabasa. Hindi naman, siyempre, hindi pa naman siya marunong magbasa kung tayo niya pumunta. Pag sa Amerika kasi yung bata eh talagang ginaganyan niya. Siyempre, Kasi yung mga drawing ko. kasi napakahusay. Pero mo, para sa unang storybook ko, isang napakagaling na illustrator ang gumawa. Joe Martin nito. Ayan. So, ayan, sinabi ko dito, wala pa akong ako. Kaya ako kwentuhan ko na lang ng mga batang pangarap ko masundan ko ng iba pang storybook. Ayan. So, meron po ba kayong mga paboritong gawa o obra maestra? Paborito. Sa mga nasulat niyo, sa mga nasulat? Wala akong mga ganun eh. So, Wala akong parang mga paborito. pantay-pantay po sila lahat? Parang kung ano yung current, yung interest ko, Kung ano po yung reason, parang yung paganda po na paganda siya. Pero sa mga lahat ng ginawa ko, siyempre, ang pinakagusto ko talaga, children's book. So, pagkatapos ko magbibiro na ako. Talagang, ang pinakagusto ko magsulat ng mga kwento ko bata. Siyempre, subukan ko ng ibang genre. Tapos, ang laki yung unang pangarap ko, mag-illustrate ko yung sarili kong kwento. Dahil nag-aaral din ako mag-paint. Pero, ang na-realize ko, hindi rin maganda yung ganun. Mas maganda yung iba yung nag-iintal, ibang artist yung nag-iintal. Parang focus po kayo. Ng kwento. Kasi meron din sila, ano yan hindi. Katulad dito, sa original kwento ko, wala namang aso. Wala namang aso ang aking dalawang character. Pero nilagyan niya. Okay, so parang iniisip ko silang iba. Siyang May ideas ko pala ginagawa. sila. Meron silang maganda. Kaya sabi ko, mas magaling. Ayan, iba na rin yung nag-i-illustrate ng gawa niya. Diba? Oh, yes, ma'am. Yun. Ako siguro hindi pwede mag-illustrate ng gawa niya dahil hindi naman ako magaling magpinta. Ayun. So, ma'am, ano po bang pakiramdam nyo pagkatapos po magsulat or makagawa ko ng kwento? Masaya. Siyempre, pinakamasaya kapag ka nananahala. Napakasaya pag nananahala. Ngayon po, diba? So, magsulat ka kasi gusto mo manalo sa palangka. Tapos nanalo ka. Ibang saya din yung masaya ka. Kasi affirmation yun na parang pinagtitibay mo na pwede ka nga magsulat. Ganun. So, ako naman kahit na sasabihin ko pang nanunulat na ako, marami na akong premium. Yung mga scholarly works naman yun. So, sa ngayon, hindi ako masyadong nananangan doon. Parang tapos na yun eh. Oo. Tapos na yun eh. Gusto ko, hindi ako humihinto sa paggawa ng mga bagay na bago o nakapagp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 apag
nyo na mapangaralan ko yung inyong gawa or makilala ko kayo bilang mahusay ng mga nila? So parang ganun din. Oo, masaya. Masaya, siyempre masaya kasi nga, parang alam mo naman sa hanap buhay natin na to, na nagtuturo ka,
Tapos on the side, nagsusulat ka, yung ang pagsusulat namin, hindi naman namin pinakakitaan, ganun na yaman. So ano lang ang yung mga, ano ko doon, yun lang, yung kasiyahan. Tapos yung ikarangal ka nung apo mo, saka mga anak ko, yung pa sila pag nakapaglatada ako, nag-aatin ng lunch, mga nanalo ko, kasi yung pamilya ko. Ganun lang, simple lang. Gusto ko talaga yung appreciation ko ng mga tao. Oo, tapos kaya ako tumantuwa sa pagsusulat ng party kang pambata, lalo na yung ganito ng storybook sa mga bata. Kasi ang mga bata, matapat ang mga bata. Hindi yan ang bobol, hindi yan talaga kung ano yung nakakita mo sa kanila. Kaya pag nakakita kong binabasa nila yung yung may mga nakuha akong feedback dito sa mga bata, ng mga anak-anak. Masaya na ako noon. Totoo nga po kasi mga sinasabi niya talaga. Sasabihin, naku, alam mo ma'am, wala nang binasa ni Dean, parati ko ulit-ulit, kumakain na ng gulay. Diba? Diba? Parang, iba yung iba talaga yung, niya, yung gratification na nakukuha mo sa children's year. Yun lang naman, mababaw lang naman ang pagbiyan. Kaya mo, flat-hala yung kaya lang hirap mag-flat-hala sa mainstream eh. Napakahirap eh. Kasi swerte lang ako nito eh. Swertihan lang eh. Pero na lang yung mga lagi kang nananalo ka sa mga patid pala, hindi pa naman ako makadisgrasya sa palangka. Pero sa mga ibang patid pala, hindi ba ito. Masaya yung kasi pag nanalo sa yung Salanga Prize for Literature, pag nanalo ka doon, sigurado malalathala yung first place na. Kaya yun yung mga hamon. So, ma'am, para po sa inyo, ano po ang dapat pag-lay ng isang manunulat or manunula upang may turing na mabuti at mahusay talaga ng manunulat? Alam mo na, sa audience. Sa audience? Hindi naman ang manunulat ang magsasabi eh. Kasi kung paano ka natanggap ng audience. Diba? So, halimbawa, kami sa akin, di mayayabang kami dito eh. Mayayabang kami dito, parang tingin namin doon sa mga manunulat ng mga popular na dito, mga pop-ong, sa kanila, parang diba yung mga ganyan? Kasi mayayabang nga kami dito, hindi naman tayo, kasi hindi naman mga ganon. Pero sa akin, hindi na tayo yun eh. Kasi siguro, sa akademya, yan, yung mga nagpapublish kami ng works namin sa mga university presses, so may certain standard na nangyayari namin. Pero, bumibenta ba? Hindi, pag sinasabi kong bumibenta, hindi ako concerned sa pera. Wala naman talaga. Pero, gaano kalaki audience na nakakabot mo? Di ba? Siguro mga estudyante nakakabot namin. Pero kung sasama ka sa mainstream publishing, tapos mag-cake ka sa market, meron kang reader, masaya yun. So sila talaga magsasabi sa atin kung sino yung tagumpay ng mga nila. Siyempre, sa institutionally, meron tayong mga awards giving body, na-establish na, dinadaanan niya proseso ng writer yun. Diba? Kaya nga lahat nag-ambisyon na makakuha ka ng ganito award, at tuloy-tuloy na production. Ang problema ng mga kababainang katulad ko na napakaraming sinusuot na maraming papel sa buhay, hindi nakaka-focus. Oo. Kasi Siyempre naman. Oo. Aanin na natin. Yes, natanong naman ako, ma'am. Nasagot ko na, di ba? Maling tanong. Hello? Sige, hindi ko siya inabot. Huling tanong na ba yun? So, hindi, ito mga huling tanong na po. Sige, wala. Masakit na. So, ma'am, ano po bang mensahe ang may bibigay niyo po para po sa mga manunulat ngayon or may iwan niyo po para sa aming lahat at sa kinabukasan? Para sa mga manunulat. Dalawa lang naman yan eh. Magbasa, magsulat, mabuhay. Hindi pala dalawa yun. Magbasa, magsulat, mabuhay. Ibig ko sabihin na malaman yung mabuhay eh. Kailangan magkaroon ka ng mga karanasan. Kaya may susulat mo, di ba? Yun lang. Okay. Ay, thank you po, ma'am. Sorry po sa time Hindi, na. okay lang. Salamat din kung makatulong.
interview ng isang mahusay na nakagaling na kayo lahat na hindi parang magtatagal mapanalo pa lang yan. Yan yung mga interview na lang sa atin siya. Sakto lang po, ma'am. So, afternoon po, ma'am. Ako po si Marvin para po sa Phil 25 po ito. Panitikang pambata po. So, ma'am, unang tanong lang po. Pwede po bang bilang pakilala lang po, bigay lang po kayo sabi lang po kayo ng mga bagay tungkol po sa sarili niyo. Guro sa Departamento ng Pilipino at Panitikan ng Pilipinas since 2004. Yung larangan na na gusto kong kung saan ako mag-focus ay panitikang pambata talaga. Diba? Nagtuturo din ako ng panitikang pambata talaga yung gusto kong tutukan. Kahit na nasa iba't ibang mga larangan ako sa departamento. So, ma'am, bukod po sa panitikang pambata, so nakapagsulat na rin po kayo ng mga iba, yung mga tulagan, yung kwento po. Oo, pero mostly yung adult. Yung pambata talaga na na akda. Tapos, yung una kong sinulat, hindi para sa bata, pero yung background niya puro mga bata. Yun. So, ma'am, may nangyari po ba kung bakit nagsulat po kayo ng panitikang pambata or simula po sa unang gusto niyo na po talaga magsulat nun? Kasi gusto ko talaga ng ng panitikang pambata. Gusto ko ng kahit naman siguro hindi uugnay ng mga tao sa akademya sa kasalukuyan yung panitikang pambata sa fairy tales. Kasi noon lang naman yung tsaka kapag inanalyze mo yung mga fairy tales natin, napaka madugo, no? Kasi yung mga hindi Disneyfied na versions, di ba? Masyadong madugo yung mga gusto ko yun. Mahilig ako sa fantasy literature. Ako rin po. Tapos, ikaw din. Yun. Sino pinaka-gusto mo? Saan po? Sa mga manunulat ng fantasy. Marami po. Ang pinakauna ko yung nabasa, nung bata pa po, meron po kasi kami sa parang binigyan po ako ng colored book na yung alamat po ng palaya po ba yun. Ganon. Tapos meron din po yung Ibong Adaro na. Pero hindi po siya kompleto. Nung sa high school ko lang po nabasa yung talagang kompleto po niyang libro. Okay. So yung mga ng fantastic gusto ko. Kaya kaya siguro yung unang libro ko sa UP Press, yun yung Bugtong ng Buwan. Pinagsama ko yung elemento ng batang manggagawa. Tungkol lahat yun sa batang manggagawa. Pero fantasy yung yung background niya. Tapos mga fairy tales, yung mga ko na nabasa ko. Pero iniakma ko dun sa kalagayan natin sa Pilipinas. Tsaka culture natin sa Pilipinas. Halimbawa, may mga kwento ako doon na tungkol sa tikbalang. No? So, kinuha ko yun na umibig sa isang domestic helper na bata. Yung mga ganun na ganyan. Pero young adult yung nasulat. So, ma'am, meron po ba kayong naging inspirasyon sa pagsulat po ng panitikang pambata? Marami, lalo na yung mga yung mga una kong, yung mga niregalo ko sa pamangkin ko, binabasa ko muna. Na mga lahat ng mga, di ba pioneer naman ng ang Adarna books. So, palang ngayon, ko na, binabasa ko na yung mga sinusulat ng mga iba't ibang manunulat sa kanila, kasama na si Ilyo Alma. Yung yung
kasama ko ngayon sa kwarto si Eugene Oo, Pasco, opo, na opo. si Rene Villanueva. Halos lahat ng mga actually, pag sinabi mo namang panitikang pambata, yung nakafocus ka dun sa may intention ka na ang mambabasa nito ay Parang pambata. mga pambata. Pero malawak din naman kasi yung nun. Kaya halimbawa, ang Harry Potter bilang gustong gusto ko yung Harry Potter na serye. Intended siya sa bata, pero ang nagbasa, hindi lang adult, Oo nga. kasama ang adult at hindi lang mga bata. So yung pagsulat ng panitikang pambata, hindi lang siya yung craft ng pagsulat ay para sa lahat. No? Parang hindi mo pwedeng sabihin na dahil panitikang pambata ito ay mas madaling sulatin kaysa kung adult literature. Yung technique, yung knowledge, yung skill dun sa pagsusulat ng panitikang pambata, dala-dala mo yun. Kaya kung may influence ka dun sa pagsulat, kahit na mga adult writers, influence mo pa rin yun dun sa mga sinusulat mo. Halimbawa, yung tinatawag na yung magic realism, halimbawa, ng mga Latin American writers na inaano sa atin, required na ipabasa sa atin. Bawa sila Allende, nagsusulat din ng kwentong pambata si Allende, yung 100 Years of Solitude, na magic realism. Malapit to dun sa culture natin. Tapos, hindi rin ako naniniwala na may magic realism. Magic realism siguro mula dun sa point of view ng West, ng kanluran. Pero kasi sinasabuhay natin yung tinatawag nilang magic realism. Parang niniwala tayo sa mga nuno sa puso, sa duwende, Hindi yan magic realism na sa atin, kasama yun sa pang-araw-araw nating buhay. Kaya siguro, intinding-intindi natin kung ano yung ginagawa ng mga Latin American writers. Malapit yung kasaysayan nila sa atin. So yun, parang kung sumahin ko lang, yung craft ng pagsulat ng panitikang pambata, dala-dala mo yun bilang isang manunulat, pambata man o pang matanda. Okay. So, ma'am, meron po ba kayong paboritong gawa niyo or obra maestra? Sa ngayon, yung huli ko syempre na ginawa Yung kung ano pa talaga yung mas maganda. Pero, kung dun sa bugtong ng buwan, yung gusto ko yung huling dalawang kwento na nandun na pinagtambal ko. Si Rael, yung batang manggagawa na nagtitibag ng mga bloke ng adobe, yun yung trabaho niya, na nakakilala ng isa pang bata na nasa tore. So nakilala niya yun, tapos hanggang dun lang matatapos yung kwento na yun. Parang kambal siyang kwento, matatapos siya sa bandang huli. So yung last line nung kwentong yun, kasi pipi yung bata, hindi siya nakakapagsalita. Yung title ang mananahi sa tore. Yung ending niya, nakapagsalita siya kasi nabuwag niya yung tore. Sabi niya yung pangalan niya kay Rael. Sabi niya, tawagin mo akong bayan. So bayan yung kanyang pangalan. Sa ngayon yung sinusulat ko tungkol dun sa fantasy ulit, tungkol kay Mariang Makiling ng batang Mariang Makiling, 12 taong gulang na Mariang Makiling na may amnesia. Okay, so hindi niya alam kung ano yung nangyari sa kanya. Hindi niya alam na diwata siya. Hindi niya alam na makapangyarihan siya. Hindi niya alam na nakisama siya sa himagsikan ng 1896, yung mga ganun. Modern yung niya.
unti-unti po niyang malalaman yung gano'n. So, ma'am, ano po bang pakiramdam niyo matapos po kayong magsulat? Or magawa po ng kwento, gano'n? Ano po yung pakiramdam, feeling po? Pag may natapos po kayong gawa? Siguro sa akin yung yung mas fulfilling pa dun pag nakita mo ng publish siya. Okay. So, yung disiplina ng pagsulat, syempre matutuwa ka na meron kang natatapos dahil binigyan mo ng deadline yung sarili mo na dapat matapos ko tong akdang to sa ganitong panahon. Tapos nagawa mo. So, magaan sa pakiramdam kasi feeling mo may silbi ka talaga. Diba? So, kung hindi mo nasusunod yung sarili mong mga pamantayan dun sa pagsusulat, hindi okay sa pakiramdam. Pero kapag ka nagawa mo yun, magaan sa pakiramdam. Tapos kapag ka na-publish siya, mas magaan din naman yun, yung na merong nakabasa dun sa ginagawa mo. Parang yung yung isa rin sigurong frustration ng pagiging manunulat yung yung mas binabasa sa atin yung mga foreign books. Tapos hindi ka binabasa bilang lokal na author unless i-require ka sa loob ng klase. So, kailangan mo talaga ng support ng iba't ibang mga kaguruan, department, dun sa support ng press din natin, yung mga ganun. So parang pareho rin po dun, ma'am, yung susunod na tanong na yung pakiramdam po pagka napangaralan na po kayo or tinuring po kayo mabuti, isang mahusay na manunulat. Yung siguro, yun yung tinatangka kong yung matanggal sa kasalukuyan. Nung nanalo ako sa palangka, natuwa ako syempre. No? Pero panandalian kasi yung tuwa na nananalo ka. Minsan ang tagal ng realization, ay, nanalo pala ako. Yung parang gano'n, hindi pa talaga ako tuwang-tuwa nung panahon. Halimbawa, nung nanalo ako last year ng Madrigal Gonzales Best First Book Award ng UPICW. Natuwa ako noon, pero hindi nagsisink in na lalo na kasama ko, parang anong tawag doon, nominee ka pa lang, tapos kilala ko kasi yung mga kasama kong na-nominate. At magagaling talaga silang manulat. So parang hindi ko talaga in-expect na mananalo ako, no, doon sa So mas magaan. So nominee ka pa lang, okay na yan sa akin, no? Nilagay ko na yun kagad sa resume ko na nominee ako dito sa Kasi malaking accomplishment sa po, ma'am. Oo. Tapos, lalo na kung isipin mo na talagang marami pang na-etchapwerang iba dun sa pagkakaroon ng nomination. So, yun. Tapos, yung isang din dun, dapat siguro yung mas liban dun sa awards, mas gusto ko yung siguro yung mabasa ka talaga ng marami. Yung pinag-uusapan ka na, basahin mo to, na hindi required yung yung libro mo. So, ma'am, dalawang huling tanong na lang po. Para po ba sa inyo, ano po ang dapat taglay ng isang manunulat upang may turing po talagang isang mabuti at mahusay na manunulat? Disiplina. Disiplina po. Disiplina una sa pagsulat. Kung gusto mo maging manunulat, magsulat ka. At kung gusto mo pangalawa, kailangan mong magbasa mula dun sa tinuturing nilang basura hanggang dun sa mga canon. Tapos, kailangan mong magbasa ng kritisismo din dun sa kung ano yung focus ng iyong ginagawa bilang isang manunulat. So, kung panitik kang pambatayan, dapat sa amin kasi kailangan magsulat talaga ng kritisismo. Pero kung hindi ka makapagsulat ng kritisismo, dahil mahirap magsulat ng kritisismo,
magbasa ka ng kritisismo dun sa atin, tapos dun sa ibang bayan din. So, mga huling tanong, meron po ba kayong mensahe po na maibibigay po para sa mga manunulat ngayon or may iwan po para sa lahat at sa kinabukasan po? Para dun sa mga dun sa mga gustong magsulat, kasi naman yan disiplina yan Hindi, sa akin, masyadong overrated ang talent. Overrated yun. Okay. Kapag sinabi mo talaga na gusto mong magsulat, na makakasulat ka talaga ng maganda dahil nagbasa ka, at mo talaga na gusto mo talaga magsulat. Tapos, kahit na siguro sa anumang larangan na pinapasok mo, kasama na yung pagsusulat doon, kailangan mo nung lakas ng loob, tsaka yung tibay ng sikmura. Kasi meron talagang hindi magugustuhan yung gawa mo. Meron naman mga taong gustong-gusto yung gawa mo. Kung pwede matanggal yung ego, dun sa pagsusulat. Mahirap na gawin. Kahit din dun sa, hindi lang siguro sa pagsusulat, dun sa pang-araw-araw na buhay. Para ba tanggalin yung ego? Para magawa mo kung ano yung nais mong gawin bilang isang tao, parang yun. Tapos sa akin, kung maaari, kung magsusulat ka, iisipin mo yung panulat mo, merong yung value niya hindi lang for entertainment. Baka naman pwede rin na merong impact itong ginagawa mo. May intention kang gano'n na mabago yung lipunan mong ginagawa. At thank you po, ma'am. Sorry po sa time niyo po. Salamat.